So try natin to guys, kung kaya niyang i-seal yung ganyang klaseng leak ng hangin. So ang dami pa rin singaw. Of course, ilang beses ko na rin itong pinaikot-ikot. Yan o. Okay, hello sa mga kaibigan, isang magandang araw sa ating lahat. So for today's video guys, mag-fill up tayo ng isang tire sealant. Ayan guys. Okay, so problema ko kasi sa gulong ko, 3 days lang napa-flat. So lalagyan ko naman ng hangin, after 3 days magpa-flat na naman. So wala rin akong time para ipagawa, wala rin akong time para pumunta sa any vulcanizing shop, no. So yung pinakamainam na solusyon dito guys is ayan, bumili na lang ako ng tire sealant. Kasi yung kagandahan nito guys, kapag merong tire sealant yung gulong mo, pag natusok man, automatically is ibablock nitong tire sealant. Ayan, okay guys. So, yung pinakasika problema ng gulong ko is ito yun guys. Ayan, kung makikita nyo, bumubula oh. Ayan, dito mismo sa kung saan natin pinapasok yung hangin. Dito mismo siya, ayan oh, sumisingaw yung hangin. So, yun pala, yun nga, 3 days lang. So, mafa-flat na naman. So, ginagawa ko, nilalagyan ko ng hangin. Then, after that, after 3 days yun, flat na naman ulit. So kaya napag-isipan kong bumili ng tire sealant. So titignan natin kung kakayanin niyang i-seal itong leak na to. Anyway, sa kabuuan ng gulong wala namang problema. Ito lang yung nakikita kong ito lang yung nakikita kong problema. So try natin to guys, kung kaya niyang i-seal yung ganyang klaseng leak ng hangin, ano. Okay. Ayan, okay guys. So try nating i-fill to doon sa loob ng gulong. So okay, so sa pag-fill up po ng tire sealant, kailangan po nating tanggalin yung pinaka parang ito guys, oh, yung pinaka pito niya. Ito. Yan, so para mapasok natin tong tire sealant. So kailangan nating tanggalin 'yan. So wala ako kasing yung pangtanggal kasi nito guys. Yung mga gulong natin, meron kasi itong parang takip dito, and yung sa likuran ng takip na yan, meron siyang parang susi na pwedeng pangtanggal nitong sa gitna na to. Ewan ko kung anong tawag dito, hindi ko kasi alam sa Tagalog kung ano to. So ako wala akong susi na pangtanggal to, so ito na lang gagamitin ko, yung long nose. So try ko kung kakayanin ba niyang tanggalin to. Hopefully kayanin niya. Ayun, umiikot naman. So, kakayanin to. Ayan guys. Ayan. Yung problema kasi sa gulong ko na to is kailangan na tong palitan ito mismo. So, wala kasi akong time pumunta sa vulcanizing o sa ano man. So, ayan. Try. Okay. Ayan guys, so ayan. So natanggal na natin tong pinakapito niya. Ayan kung ano tawag dito. Ayan guys. And saka natin to i-fill up tong ating tire sealant, ano, okay? So yung gagawin ko, siguro magja-jack up na lang ako para umangat tong gulong. Tsaka para mas mabilis pumasok tong tire sealant natin. Gagawin ko guys is magfi-fill up ako ng kalahati lang nito. Yung kalahati doon sa kabila. Kasi kakayanin naman, hindi naman kasi ganun kalaki yung leak na hangin. So try kong kalahati lang. Kalahati dito, kalahati dun sa kabila. Ayan, okay guys. So yung ginawa ko is nag-jack up tayo para umangat tong gulong. Syempre ito wala nang lamang hangin to. Ayan o. Okay. So wala nang lamang hangin yan. Ayan guys. So yun yung importante guys. And of course dapat matanggal natin tong pinakapito niya. And saka tayo mag-fill up. Okay? So sa pag-fill up nito, madali lang naman to eh. Ito. Bali, hahatakin mo lang to. Ayan. Ayan guys. Ayan. So tsaka natin
Pag hinatak mo kasi ito, may lalabas na parang hose na ganyan. Saka natin to ilalagay dito. And of course, pipress natin. Pero bago yan guys, of course, shake natin ng mabuti. Okay? So, habang hindi mo pa nahatak to, or pwede mong ibalik yan, of course, shake natin. Hanggang sa, ayan o, yung laman niya. Ayan. Hanggang sa tawag nito, parang kumalat ng mabuti yung laman. Ayan. And of course, saka natin ilalagay sa ating gulong. Okay? Ayan. So, napakasimple guys. Napakadali itong gawin. Lalo na pag wala kayong time pumunta sa isang vulcanizing shop o ano pa man. Ayan o. Saka natin papasok. Ayan. So, gagawin ko dito kalahati lang. Okay. Kasi yung kalahati, lalagay ko doon sa sa kabila. Okay. Dagdagan pa natin. Yan. Okay, so ayan, wala pa sa kalahati. Daragdag pa tayo. Yan, okay na guys. So, itong kalahati, doon ko sa kabila ilalagay. Okay, ngayon, gawin natin, of course, babalik natin yung, ito, yung pinakapito niya. Babalik lang natin. At saka natin iikutin. Okay? And of course, saka tayo maglagay ng hangin. Yan. Okay. Ayan, okay guys. So, yan at nilagay na natin yung pinakapito niya o yung eto. Hindi ko sila alam kung anong tawag dyan. So, of course, iikutin natin to guys para kumalat dun sa loob, ano? Okay? Iikutin natin para kumalat dun sa loob yung sealant. And of course, saka tayo lalagay ng hangin. Okay? So, meron akong tire inflator dito. Yan. So, tignan natin guys kung effective ba itong tire sealant na to. Magsa-charge tayo ng hangin. Yan. Okay. Ayan. So, okay, yan guys. So, na-reach na natin yung 33 PSI. Yung kasi yung nilalagay ko na pressure ng hangin dito sa likuran na parte ng sasakyan. And kung makikita nyo guys, meron pang bumubula pa siya. Yan. So, tignan natin kung kaya niya bang i-seal yung ganyang leak na hangin. Ano? So, try natin ikutin to. Kung kakayanin ba. Hopefully kakayanin niya, no? Based on my experience kasi normally nilalagyan ko nito maliliit lang na gulong yung motor ba. Pero dito first time ko kasi maglagay sa gulong ng sasakyan. So titignan ko kung kumukonti siya. Ikot pa natin baka kasi hindi lang umaabot yung hindi lang umaabot yung sealant. Kasi nga malaki kasi itong gulong. Pero ayan guys, kung unti-unti nawawala na. Ayan. Meron pa pala lakas Ayan. So mukhang hindi kinakaya ng sealant. Ewan ko, try pa natin.
kung kakayanin niya. Yung mahirap pa kasi nito, guys, is of course yung sealant dito lang nakapwesto sa ilalim. And yung kailangang i-seal is andito eh. So ewan ko kung kakayanin ba talaga to or I don't know. Kaya ko nga iikot to para lang mapunta siya doon. I don't know. Ayan, okay guys. So, pang ilang ikot ko na to guys. And, ayaw talaga niya tumigil guys, oh. Ayan. So, napag-isip ko baka kasi kulang yung nilagay kong sealant dito. So, dito kasi hindi rin kasi malinaw yung instruction, ano. Kung makikita nyo guys, yan oh. Pagka sa sasakyan, nakalagay dito is, ano lang, 80 ml to 100 ml. Pero kapag sa bisikleta is 100 ml to 200 ml. So ewan ko, hindi rin kasi malinaw yung tawag dito, yung instruction dito or yung amount or yung volume na kailangang ilagay, ano. So dito kasi pagka sasakyan 80 ml lang, bakit 80 ml lang to 100 ml kapag sasakyan, pero kapag bicycle is 100 ml to 200 ml. So siguro baka ano to, baka 800 ml to 1 liter siguro to yung ibig sabihin nito. So yan guys, hindi kinaya yung kalahati nito. Ito kasi is 500 ml to, so hindi kinaya yung kalahati, yung 250. So try kong ibuhos lahat to dito sa loob kung kakayanin ba niya. Ayan, okay guys. So, naubos na nga natin tong 500 ml na tire sealant sa isang gulong ng ating sasakyan. And, ayan kung makikita nyo guys, so, sumisingaw pa rin. Ayan. So, ang dami pa rin singaw. Of course, ilang beses ko na rin ito pinaikot-ikot. Ayan o. Okay. Yan, so ilang beses ko na pinikot-ikot. So hindi talaga niya kinakaya, guys. Yan oh. So may singaw pa rin. Ayan, okay guys. So yun nga, hindi nga kinaya nitong ating tire sealant na 500 ml. Hindi niya po kinaya yung leak ng ating gulong, ano. So hindi ko po alam kung ano yung pinaka-reason kung bakit hindi niya kinaya. Kasi dito hindi rin kasi clear yung dapat na amount na ilagay doon sa gulong natin. So most probably dito po kasi nakalagay is 80 ml to 100 ml lang. So I assume na 800 ml to 1 liter yung kailangan ng isang gulong para sa sasakyan. Kasi sa akin sa motor kasi walang problema. So sa inyo na may naka-experience ito or talagang hindi lang talaga siya advisable para pag yung leak, kung yung leak is doon mismo sa pinaka-nozzle ng ating gulong, ano. So para sa inyo na for those na naka-experience na ganong klaseng leak, please comment down below kung ano yung experience nyo at kung ano ba yung dapat, kasi first time ko ring maglagay nito sa gulong ng sasakyan. Sa motor madalas akong gumagamit ito, pero sa sasakyan kasi first time kong gumamit nito. And tinignan ko lang kung kakayanin ba ng ganito. So yun, isang buong bottle 500 ml hindi po kinaya sa ganong klaseng leak. So para sa inyo guys, please comment down below para sa inyo na naka-experience na ng ganitong klaseng leak sa ating mga gulong. So maraming salamat sa panonood guys, and please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated pa kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you.